Nagiinit na usapan, umatikabong mga yan, diskusyon na may resolusyon sa kauna-unang talakserye sa telebisyon. Face to face now with Miss Ami Perez. Kamusta mga sausawero at sausawera? Handa na po ba tayo sa talakan? Saan kayo? Sa puti o sa pula? Sa Ukrayan, ready na rin ba mga ate? At para mas enjoy ang chikahan, eto si Han. Hi, Chang Ami! Hello mga sausawera at sausawera! Sausawa na! Saan tayo? Ay! Face to face na! Gusto mo bang makisawsaw taran ng kaibigan? Baka yan ay solusyonan. Face to face. Sinong sisimangon? Face to face. Sinong ngingiti? Face to face. Ang mga problema? Face to face. Huwag mong talikuran. Harapin mo face to face. Bagong araw na naman po, kaya ibig sabihin may bagong pag-asang naghihintay po sa ating lahat at may bagong issue din po tayong kakaharapin ngayon dito sa Face to Face. At sa mga kasama nating sausawero at sausawera sa studio. Aba mga kapatid, ano pa ang inaantay nyo? Sausawa na? Kaya maraming salamat po sa mga walang sawang tumututok po sa kanilang mga telebisyon at para po sa inyong lahat ito, mga kapatid. At hello lang kina Caroline Oshiro, Jocelyn Oshiro, Oma Kenji from Saitama, Ken, Japan. Domo arigato. At hello din kay Yumi Ishimoto. Maraming salamat muli. Pa rin po ang inyong Chang Ami na nagsasabi at lagi nagpapaalala na kung may problema ka, harapin mo, pag-usapan natin yan. At eto na, ang primera sausawera talaga na napakarami ng fans, si Hans Mortel. Nako, Chang Ami! Kumusta sa inyong lahat na nakatutok sa kanilang mga bahay? Tama ang sinabi ni Chang Ami, ha? Habang may buhay, totoo namang may pag-asa. At sino ba naman ang hindi mabubuhayan ng pag-asa pag narinig na ang magagandang payo mula sa Trio Tagapayo! Oh, ikaw naman syempre, kahit medyo down ka, pag narinig mo na ang tatlong to, aba talagang sasabihin natin, your spirits will be lifted. Totoo naman yan kasi talagang kakampi natin sila. Sa mga usaping legal, andito siya, ang ating kapatid mula sa Public Attorney's Office, Public Attorney Vanessa Joy Ongpe. Nako, eto truly inspiring ang mga salita. Ang ating pong ama ng programa, ang ating spiritual advisor, Father Jerry Tapiador. Eto pa, nakaka-inspire din. At ito, patunay ng isang babaeng lumalaban sa kahit na anong dagok ng buhay. Naku, maraming pinagdaan ng pagsubok. Pero narito siya at kasama natin ang ating pong family counselor, Dr. Camille Garcia. Kita nyo naman abangan nyo mamaya ang mga matututunan natin sa kanila. Pero Chang, ano na naman bang issue ito? Gaya-gaya po tumaya. Yan po ang sigaw ng isang tindera at yan naman ang ating face-to-face issue of the day. Daw nang itinda niya, ginagaya! Copycat nga ba ang isa pang tindera? Nireklamo ko siya kasi nangaagaw siya ng business. Lahat ng business ko pinapakialaman niya at saka ginagaya-gaya niya. Ismusa siya. Sinisiraan niya ako ng isda ko raw kulang sa timbang, palamang ko raw mahal. Kaya lahat ng mga customer ko, inaano niya, kung nasa kanya na kumuha. Mahal daw at kulang pa sa timbang ang mga paninda ni Aling Inday. Dahilan kung bakit naglipatan ang mga customer niya kay Cathy. Kasi hindi ko sinisiraan kung ano man yung mga paninda niya. Customer mismo ang nagsasabi sa akin na ganun daw ang tinda niya. Kulang nga daw sa timbang at saka mabaho. Hindi ko sinusulot lahat ng customer. Sila mismo ang kusang lumalapit sa akin. Galit na galit ako sa'yo dahil chismusa ka. Wala kang ginawa sa buhay mo, magchismis. Banda ka pa, nagkita tayo. Kung gusto mo ng away, eto ang away. Kung ano man ang hinahanap mo, ibibigay ko sa'yo. Kung gusto mo ng gulo, gulo ang ibibigay ko sa'yo. Di ako pala away na tao, pero kung yun ang hinihingi mo sa akin, ibibigay ko. Sila kaya ay muli pang magkaayos? Alamin natin yan
Dito lang sa Talakserye ng Bayan, Face to Face. Ang nagrereklamo dahil sa ginagaya raw po ang lahat ng kanyang paninda. Tawagin na po natin si Aling Adelfa Inday Mahinay. Pasok! Kamusta po, Aling Inday? Buti naman po. Ano po ba ang inyong trabaho? Nagpapautang po ako ng ulam, lingguhan ng bayan. Ano po itong mga ulam na ito? Yung dry fish po galing sa Palawan, mga dalagang bukid. So matagal nyo na pong trabaho ito? 7 taon na po ako naghahanap. 7 taon na. Doon po ito sa lugar ninyo? Opo. Okay. Sino po ba ang inyong inireklamo? Nireklamo ko po si Kati kasi ano siya, yung masyado po siyang pakialamira. Ako po wala kung ano mang hanap buhay niya, huwag niya ako siraan. Sinisiraan po kayo tungkol saan? Yung kulang daw ng timbang ng isda ko. At saka po yung palaman ko po, sabi niya mahal daw. Hoy, wag ka makialam. Anong palaman? Ano pong palaman ito? Yung mga niriripak po, yung mga ham, cheese, sa kanya nga po 100 ang pero maliliit ho ang lalagyan. Samantala sa akin po 120, malalaki naman po. Hindi po kayo nanloloko dun sa timbang ng Hindi mga po. paninda ninyo? Hindi po. Hindi po talaga. Kasi ayon sa aming research, ang napag-alaman po namin, may mga nagrereklamo tungkol sa mga timbang ng mga paninda Ewan po ko ninyo. Mami, wala naman po nagko-complain sa akin. Sila lang naman ho yan eh. 1/4 lang po ang pinapautang ko para kaya po ng tao. Okay. Kasi po ang puhunan ko, yung 1/4, 45 pesos. 1/4 po na ano Opo, ito? dalagang bukid Tusino, po yun. Dalagang ganon? bukid po yun. Dalagang bukid. Opo. Okay. 1/4 po, 45. Siyempre, patutubo ako ng 5 pesos. Okay. Kaya 50 po ang pasa ko. Pautang po, lingguhan po yun. Pero Sa bakit Martes ang na- sinasabi po ng mga tao, pag dating daw sa customer, hindi na 1/4, kulang daw? Hindi po yung totoo, Ma'am Ami. Wala naman po nagko-complain sa akin. Sila lang naman po yan eh. Sino Kasi sila? ho- Si Cathy lang at yung mga Opo. kaibigan niya? Sino ba itong Cathy na ito? Dati po kumukuha rin siya sa akin ng daing. Dati naman ho, hindi niya naghahanap buhay siya ng ganyan. May negosyo rin siyang ganyan ngayon. Hindi naman po ako nagagalit pag ginagaya niya ako. Ang ibig sabihin ko lang po, wag na lang siyang maninira. Ano pong Okay paninira lang ang naman po. sinasabi niya? Yung katulad po yung daing ko daw, kulang nga sa timbang. Tapos kumaningil pa daw ako kung ganun, maaga pa raw ano. May daing bang hindi maalat? Sobrang alat. Naku! Dapat tama lang sa alat. Ay di ang daing ni Kati ano? Matabang? Walang asin? Dali lang. Sino ba yung iyong kasigawan doon? Kilala mo ba siya? Hindi ko hugaan kilala yan. Kasama-sama niya ako magtinda. Hindi mo okay. Ang kapal ng mukha mo, kailan kita naging kasama? Ay, Ay, kapal! So magkakilala kayo? Kilala ko ho yan sa mukha pero hindi ko ho ka-vibes talaga yan. Hindi ho yan, nagsisinungaling lang ho yan, Ma'am Ani. Pero kilala niyo siya. Alam niyo po yung pangalan Sa niya. mukha lang, hindi ko Sa mukha kilala. lang, hindi po ninyo alam ang pangalan niya. Anong pangalan mo, ate? Jenny. Kilala mo si Aling Inday? Siyempre po, marami po nakakilala sa akin kasi matagal na ako nagbi-business. Okay po. Kahit saan ho ako, kilala ako. Doon sa lugar po ninyo, kilala talaga kayo. Okay, balikan lang natin tong Kahit sino nirereklamo ho ni nakakilala Cathy. sa akin. Walang hindi nakakilala sa akin dahil kung saan ako nakakarating. So sandali lang. Ito pong sinasabi niyong Cathy, dati niyo itong customer na ngayon ay may negosyo na rin na ganito at ginagaya kayo. Marami na po ako naririnig na kwento-kwento sa akin na sabi ho ng kumari ko, wag kayong mangutang niya kay Inday kasi si Inday kumaningil mahigpit masyado. Ako, Ma'am Ami, hindi naman ako sa mahigpit. Dahil kung ako mahigpit, Ano po ba ang patakaran ninyo kapag ka may taong umutang sa inyo? ang patakaran ko po kung anong usapan namin na linggo ho ang bayad. Okay. Ngayon kung nadidili naman ho sila na makiusap sila sa akin, okay lang po, hindi po ako nagagalit. Ang ayaw ko po ho, yung sinisingil ko, nakala mo sino pa, matapang pa sa akin. Po. Pero ang inireklamo ata kasi nila, Aling Inday, kung maningil daw po pala kayo talaga, ay grabe. Minsan nga daw po, alas 6 ng umaga pa lang, nandun na kayo sa tulog pa po bahay. ako yun. Naniningil Sinungaling! na kayo? Bakit nangutang ka ba sa akin? Ano ka? Ang kapal ng mukha mo! Minsan hindi ka nangutang sa akin. Sandali lang, Aling Inday. Hindi rin po totoo na pagka daw po kayo nagtitinda, parang kinukulit nyo yung paninda nyo at talagang kulang Ay, na lang hindi daw naman ho. Siyempre ho ako, negosyante ako. Oho. Negosyante ho ako. Nag-aalok talaga ako ng paninda dahil negosyante ako. Hindi ho nga kayo namimilit. Hindi ho. Hindi ako namimilit. Bakit? Pinilit ba kita? Ay, galing. Ang baliw ka pala eh. Nako, kailan ka kumuha sa akin ng tinda? Kailan?
Sandali lamang po, Aling Inday. Ang dami kong customer. Wala ho akong kaaway kundi silang kasi nainggit. Oo. So meron kayong parang nakikitang Dahil inggit. mas malakas ang tinda ko kaysa inyo. Ang gawa ko ho. Kinausap ko siya, pinuntahan ko siya sa bahay. Pinuntahan niyo po? Oh, ano naging Sabi ko, pag-uusap Kati, ninyo? Bakit ginagawa mo sa akin ganyan? Kung maghanap buhay ka na lang. Huwag mo na sisiraan yung tinda ko. Kanya-kanya na lang kayo ng Kanya-kanya hanap tayo. buhay. Tama po. Gusto ko sana ipabarangay, kaya lang, ayaw naman ang asawa ko. Magpabarangay kasi nakakahiya daw ako. Eh, kasi Anong kinalabasan ng pag-uusap niyo Ay, yun? di nag-ano ho kami, hindi kami nagkaintindihan. Ay, nagkataon pong napalitaan ko na pwede daw dito sa face-to-face. Ay, gano'n ang ginawa ko. Sabi ko, mabuti pa magpa-face-to-face tayo at dito tayo magharap para malaman natin kung sino talaga sa atin ang ano. Ang inirik po ni Aling Inday dahil sa panggagaya niya ng mga paninda, narito po si Catherine, Cathy, Priel. Pasok! Sandali lang. Sandali! Sige! Sige! Hindi ka lumapit! Ano? Sige! Sandali lang, Aling Inday. Gusto ko lang malaman, Cathy, totoo ba na sinisiraan mo si Aling Inday? Siya po kasi, pag nagtitinda kasi yan, yung mga paninda niya po, pinagduduldulan niya sa mga customer. Kapag na mukha mo, hindi ako Pinipilit mo! Pinipilit mo! Pinipilit mo sa mga Sandali lang. Hindi! Pinipilit Ay, mo! ingit ka lang dahil wala kang customer gaano? Anong wala? Ikaw nga nagre-reklamo dito, di ba? Nire-reklamo mo na inaagawa kita ng customer? Pero hindi po ninyo inagawa ng customer. Ko lang sa'yo, Katin. Si Aling Inday, sandali lang po. Iniinis nga ba ni Cathy si Aling Inday kaya ginagaya niya ang lahat ng mga tinda nito? Malalaman po natin yan sa pagbabalik po ng Face to Face. Diyan lamang kayo. Sabi niya, pagka ganito ang nakatimbang halimbawa 1 kilo, hatiin mo sa 4. Kailangan babawasan mo yun ng timbang para yung matitira po na maiipon na ibabawas ko, another timbang po. Siyempre nga naman, another pera. Yung pagkulang ang timbang ng binibenta. Meron pong parusa dyan na pagkakakulong at pagbayad ng fine. Inireklamo po ni Aling Inday si Ate Cathy nang dahil sa mga paninda nila at ang sabi po ni Ate Inday, lahat daw ng tinitinda niya ay ginagaya nitong si Cathy at sinisiraan pa siya sa kanya mga customer hanggang sa tuluyan na nga pong masulot ang mga ito. Totoo ba, Cathy, na sinisiraan mo? Ma'am, hindi po. Hindi ko po siya sinisiraan sa mga customer niya. Pero dati kang bumibili kay Aling Opo, Inday? dati po ako Anong bumibili. binibili mo sa kanya? Daing po, tosino, longganisa, kahit anong tinda niya, kumukuha po ako. Gano'n ka katagal naging customer niya? Matagal na po siya nagtitinda. Oo. Ako mga 2 years pa lang po. Ang problema nga po, yung mga customer niya kumukuha na sa akin. Huminto sa kanya. Yung po ang madalas Wala na akong kinagagalit. pakialam, Kate. Huminto. Hindi mo sinulot? Hindi ko po sinulot, ma'am. Siyempre po, Bakit huminto yung mga customer sa pagbili sa kanya? kasi po, yung paninda niya, mas madalas na reklamo nila, kulang po sa timbang, maalat masyado ang daing niya. Bakit Mabaho! Complain sa akin. Eh, di ba naging yung mga customer sa bahay sa atin? Hoy, ang kapal ng mukha Ay, mo. naku, Wala sino- nang complain sa akin, ikaw lang. Ma'am, kasi yung sa akin, ang daing po na dumarating sa amin, fresh po galing ng Palawan. Bakit Yung sa kanya galing po po sa galing ng Palawan storage niya din? kinukuha. Sa storage po Naturally, ng pier. storage yun. Eh, sa Bakit akin di hindi magbaho? eh. Sila sa akin Alam sa kumukuha eh. daing. Kaya nga sila Wala sa kang akin alam kasi kumukuha. bakit O, sandali lang, Aling Inday, liwanagin lang po natin, paano yung sinasabi ng mga customer na kulang sa timbang, Ate Kasi po, Cathy? kunyari Para po- malaman natin. Opo. Kasi po, kunyari, half kilo na yon. Halimbawa po, i-divide niya ng tigwa 1/4. O, hindi magsasakto na tigwa 1/4 yun. Hindi naman po pwedeng hatiin ng isang daing, halimbawa. Hindi naman pwedeng hatiin ng isang daing at ipaghiwalay at ilagay sa plastic. So, ang tendency po, tatanggalin niya. Tinuruan niya rin po kasi, ang sabi niya, pagka ganito ang nakatimbang, halimbawa, 1 kilo, hatiin mo sa 4. Kailangan babawasan mo yun ng timbang para yung matitira po na maiipon na ibabawas ko, another timbang po. Siyempre nga naman, another pera. Ang kapal ng mukha mo. Ganon ang ginagawa mo. Paano mo ba? Paano mo ba? Paano mo nasabi, Cathy, sandali lang po, Aling Inday, paano mo nasabi na tinuro niya sa'yo? Nagpaalam ka ba sa kanya at sinabi mong gusto mong magkaroon ng negosyo na ganyan? Kasi ganito po yun. Nagtitinda po siya ng daing. Ngayon po, sinabi ko sa kanya, Ate Inday, may kukuhanan ako ng daing. Nung po, hindi pa po siya ganyan kasama ang loob sa akin eh. Ate Inday, may kukuhanan ako ng daing. Kung gusto mo, kumuha ka sa akin. Ngayon, tinanong niya ako, tanungin ko na kung pwede raw na 130 ang 1 kilo. Hindi nga po pwede. Sabi ko, kung doon ka na kumuha, kaysa ganyan sa storage ka kumukuha, makikita mo po ang diferensya ng daing niya at saka ng daing ko. Ano ba ang diferensya?
Yung sa kanya po, buo-buo pa yung asin, namumuti. Normal ka pala, Paris. Ang dahil natin galing ng Palawan, di ba? Oo, pero isa galing sa storage. Galing sa'yo sa Palawan, sa akin galing din sa Palawan. Sa akin hindi galing sa storage. Naninira ka eh. Hindi ako Sa ano, wala naninira. akong customer. Eh di dapat... Ano ba ang diferensya? Sandali lang, pagka kinuha sa storage at yung sayo ay sa Palawan, Ma'am, anong kasi diferensya? po, pagka galing sa storage, makikita mo po yung pinaka-asin po ng daing, maputi na po. Maputi na po yun. Unlike po kung ang daing ay fresh pa, makikita Baka mo daing po mo, nababad mo na sa dagat. Malambot pa ho. Hinuhugasan mo kasi uli ang daing mo bago mo ibilad uli. Hindi ka lang makakagasan Ako, malinis na yun. Abnormal. Binabras ng daing. Oo, kaya nga, tapos sinaasin na Oo, uli. kaya kasi sabi mo, lumalabas din sa bunganga mo. Hindi, inaasin Kasi ng siraan uli. mo ang tinda ko. Hindi ko Pero hindi ka sinisiraan. pinapaniwala ng mga customer ko. Yung mga hindi niya natitinda, nire-recycle. Yung mga hindi niya natitinda, nire-recycle niya, binibilad niya ulit. Di ba kasi, di ba pag maano ka lang yung daing na nakuha niya, babrasin daw nila yun eh. Abnormal. Tatanggalin yung pinakamaputi niya na asin po. Yung asin po yun, yung ginagamit na pang ano yun. Oo, yun, tinatanggap. Tsaka pagka kinain Makate, yun ang nireklamo nila sa akin. Sinungaling ka, Makate. Lalo na yung bangos. Yung bangos na dinaing mo. O ano, di ba ikaw mismo ang nagsabi doon sa mga Pero wala kapitbahay, nang nagsisi nagsisi ka. Hindi ko tinanggap ang bangus kaya na pang ano, hindi na ako Nagsisi ka, bakit kumuha ka ng bangos? Sandali lang. Sabi. So, nang dahil doon, Kathy, sumama ang loob sa'yo ni Ate Opo, Inday. nadagdagan pa po yun. Bakit? Inalok Anong niya po ako dumagdag? pumunta uli sa bahay. Umalok ng palaman. Sabi ko, Ate Inday, hindi na ako kukuha ng palaman. May paninda na akong palaman. Sabi niya, doon niya po sinabi sa akin na, ano ba naman, Kati? Pati ba naman yung palaman, tataluhin mo ako? Doon po nagsimula yung malaking galit niya sa akin, hindi niya na po ako Sinungaling ka pinansin talaga, yun. Kati. Hindi ako sinungaling, Ate Inday. Wala kang narinig sa akin, hindi ako nagsalita sa'yo ng ganyan sa Ano palaman. ka? Sige, At sa lahat, ano ka ikaw na? lang ang nagsisira sa akin. Hindi ako naninira. Hindi dapat tanungin mo yung mga kapitbahay customer mo. Bakit kumukuha? Oy, Bakit bakit ka na maganda ang nagpo-complain daing sa mo? akin? Ah, Bukod marami- dyan, wala na kayong ibang pinag-awayan Meron pa pa? po, credit card. Oh, ano naman ang issue sa credit card? Nagpapakuha po siya sa akin, nagpaparide po. Hindi ko po siya kinuhanan. Yun po totoo na nakalimutan ko. Sabi ko sa kanya, Kati, pwede bang ikuha mo lang ako ng notebook kasi ang pira ko hindi ko pa nalilikom. Opo. Pag nalikom ko yung pira ko, total man 1 month naman ang bayad niyan, mapabayaran kita. Pumunta ako sa wala siyang kinuha. Sino nagtampo ako sa kanya? Dahil bakit nagawa? Samantalang siya nangungutang sa akin ng pira, pinagbibigyan ko ho siya. Bakit hindi naman siya dumirekta kung maganda siya magbayad? Oo. Hindi po ako nagdidirect. Bakit tataan ka sa akin? Kasi po nahihiya po ako pamangkin dahil mo may yun. hanap buhay po ako. Dahil may hanap buhay ako ng sarili ko, kaya nahihiya po ako ng mangutang sa credit card niya. Baka daw siniraan ko naman siya sa kinukuhanan ko. Eh bakit ka naman ako sisiraan Oo, yun? hindi ko matanggap yun. Palibhasa, Dahil ikaw nangungutang ka sa akin ng pira, binibigyan kita. Punta-punta ka sa bahay, susugod-sugod ka. Ba't ka susugod doon? Alam mo, marami akong anak doon. Hindi kita sinugod. Sumugod ka doon. Kinukuha ko yung Ang notebook sabi na. niya sa amin Pinapalabahan kanina, ko. pumunta siya sa bahay Sinugod kita ninyo yung sa daing. para mag-usap kayo. Hindi nga lang naging maganda ang pag-uusap hindi ninyo. nga po, ma'am, kasi nagtatampo So ano siya ba sa talaga akin. ang nangyari, Ate Cathy? Ang dating po ba noon ay mukhang nanunugod siya, nang Opo, hindi pumunta aaway? siya sa akin. Sinisisi niya po ako. Ikaw, Kati, ba't hindi mo mala ako kinuha na ng notebook? Nakakuha ka na pala ng credit card. Sabi niya ganun. Ay, Ate Inday, nakalimutan ko. Gumanon ako. Nagalit po siya sa akin at umalis siya. Pero yung... Kailangan ng anak niya. Kailangan nga ng anak niya po, ma. Pero nakalimutan ko po. Talaga inaamin ko na nakalimutan ko. Samantalang ikaw nangailangan ka ng pira sa akin, binigyan kita. Ate Inday, isang beses lang yun. Binayaran kita. Ang laki mo magpatubo. Ang laki mo Bakit? Paano siya magpatubo? Ayun po, 5'6". 5'6" yan po. Oh, talaga. Nakasingil. Kasi Kasi po yan, talaga alas 6 pa natutubuan lang kita. naniningil na. Kapal na mukha mo, Kati. Hindi ako Anak ko, Ate Inday, eh di dapat doon sa mga kapitbahay ka magganyan. Wala ko nainingal. Sige! Sandali, sandali. Ano? Ha? Ano? Ano? Sige! Sige! O, ano? Sino po ang nagsabi na magpapakulam? Sino ang nagsabi Ano po? na ipapakulam kita? Siya po. Siya ang nagsabi na ipapakulam daw niya yung mga anak ko, kaya hindi ko yung pinapatulan sa amin eh. Mami, nagsalita lang po ako. Makukulam daw siya. Lang po yun. O, inaamin ko yun. Sinabi po niyo yun. Sinabi ko po yun sa kanya. So, sinabi niya po na ipapakulam niya raw kami. Eh di sabi ko, Nainis sige. ko lang ka talaga nainis ako sa kanya yung time na yun talaga. Pero masama po yun. Hindi ko naman gagawin yun. Pero ma'am, hindi ako naniniwala na nakukulam yan. Eh di dapat kinulam niya lahat ng Makukulam kayo? customer. Hindi po, hindi Na hindi nagbabayad sa kanya. Salita mo lang yun. Kaya nga, ibig sabihin so nagsabi salita niyo lang. akong tao. O di nga, nananakot ka nga. So parang tinatakot niyo lang si Cathy. Akala mo naman matatakot mo ako sa kulam-kulam mo. Tanong mo nga, Hans, baka dyan sa mga sausawero at sausawera may mangkukulam ba dyan? Natakot naman ako. Baka may kilala kayo nagbebenta ng gayuma. Yun ang kailangan ko. Ate Cathy, ba't ka nagagaya ng ulam? Nangiinis ka ba? Nagkakataon
taon lang na yun ang uso ng panahon na yun. Yun ang marami. Yun ang pwede kong pagkakitaan. At saka dati, hindi Anong siya buhay po negosyante. yun, ma'am? Eh kung sa palengke nga, tabi-tabi, hindi nag-aaway-away. Kasunod nung tanong ni Kuya, may tanong ako sa'yo. Sa negosyo ba, basta kumita, kalimutan na ang pagkakaibigan? Hindi ko kinalimutan ang pagiging magkaibigan namin. Kaya nga hindi ako nakakarating doon sa mga customer niya sa baba. Ang inaano lang niya na customer niya, yung mga kapitbahay namin. Eh kasi nga magkapitbahay kami, so yung mga tendency, yung mga kapitbahay rin namin, kumuha sa akin. Naghahalo-halo na lang. Kasi maliit lang yung merkado nyo, kumbaga. Oo. Pero hindi pa ako dumadayo para doon sa mga customer niya na malalayo pa para lang alukin ko. Dahil doon pa lang sa amin, ubos na yung paninda ko. Siya nakakarating Kasi pa sa sa umpila ang malayo. paninda mo. Ako marami. Marami. Kung saan ako nakakarating. Marami. Kaya pala lagi kang lugi ka mo. Siyang? Kung lugi ako, tatagal ako ng ganito? Ewan ko sa'yo. 7 years? O, sandali lamang, Aling Inday, Aling Cathy, para maliwanagan kayo, tatanungin ko lang si Attorney Ongpe. Ano po ba ang sinasabi ng batas tungkol una muna dun po sa timbang? Yung kulang sa timbang na sinasabi ni Aling Cathy na mga paninda ni Aling Inday. Siyempre po, ang batas natin, pinoprotektahan yung mga mamimili. So, meron po tayong batas na tinatawag Consumer Act of the Philippines. Meron po mga prohibited acts na nakalista dyan. Isa po dyan, yung pagkulang ang timbang ng binibenta. Meron pong parusa dyan na pagkakakulong at pagbayad ng fine. Ang parusa po hindi higit sa 1 year at ang fine ay hindi naman bababa sa 300 pesos. May sinasabi po ba ang batas tungkol sa mga taong nanggagaya ng paninda? Gaya nga po ng sinabi ko kanina, pinoprotektahan po ng batas yung mga consumers natin or mamimili. So, ine-encourage po niyan yung free trade or competition. Kung halimbawa, mas mura dito kay Aling Cathy, so pwede pumunta dito ang mga consumer, mamimili natin, mas magaan para sa kanila. So, hindi natin pwede sabihin na nanggagaya, kaya pwede natin siyang parusahan dahil ginaya niya yung isang nauna na. Ano po yan? Talagang yan po yung dynamics ng market natin, economy Yun naman natin. pong reklamo ni Aling Inday na sinisiraan siya ni Ate Cathy. Yun po, bawal naman po yun. Kasi yung pag-spread po ng chismis or rumor or paninira ng puri, pinaparusahan din po yan sa batas natin. Pwede pong pumasok yan sa oral defamation. Or kung nang-iinis po, gaya na kanina lumabas, pwede rin po pumasok sa unjust vexation yan. Maraming pong salamat, Attorney. Hans, eto na ang pagkakataon ng ating mga sausawero at sausawera na bumoto. Saan ba sila? Dalawang napakasipag na babae ang mga bisita natin ngayon. Parehong nagnenegosyo para mapakain ang kanilang pamilya at matustusan ang mga pangangailangan nito. Yun nga lang, nagkakaroon silang issue. Kanino ba tayo? Sa puti, kay Ate Inday, o sa pula, kay Ate Cathy? Okay? Boto na kayo. Go, go, go! Hati ang ating audience ngayon, ha? Nakikita natin na halos magkasing dami ang pula at puting nakataas. Tingnan natin mamaya pag may mga lumabas pang ibang revelasyon kung may pababago sa desisyon ng ating mga sausawero at sausawera. Mga kapatid, tawagin naman po natin ang dating customer ni Aling Inday na may reklamo po sa kanya. Narito si Rosalinda Bernardino. Pasok! Aling Linda, ano po ba ang inireklamo nyo kay Aling Inday? Kasi ma'am, talagang dati ko kumukuha talaga ako sa kanya. Hotdog pa lang ang tinda niya, mga tosino. Customer na po niya. Kasi ma'am, talagang dati ko kumukuha talaga ako sa kanya. Hotdog pa lang ang tinda niya, mga tosino. Customer na po niya. Gaano na kayo katagal na customer? Basta mula po nung nagkakilala po kami na nag-aalok-alok siya, gano'n. Ano pong ikinagalit nyo kay Aling Inday? Hindi po siya po yung nagalit kasi po yung time na yung po nung kumuha ko sa kanya ng daing, maraming beses na po, maraming beses na ako kumuha sa kanya, yung time na yon, alam po niyang may sakit ako. Yung time po na yun, hindi ko po nabayaran yung isang balot, naiwan po yun. Tapos po pag nagsingil po siya, talagang galit po siya magmaningil. Kung tutusin po yung daing niya, hinahaluan niya ng yung flying fish sa gitna. Natural may halo yung kasi walang ibang daing. Para lang ganun, pagdalagang bukid yun. Dahil yun ang presyo Narinig nun. natin na may hinalong flying fish. Malalaman po natin ang mas malalim pang kwento ni Aling Linda sa pagbalik po ng Face to Face. Ano sinungaling? Pinipilit mo ko. At saka sinisiraan mo sa atin, Day. Marami kang sinasabi. Alam mo, kumuha ng bago. Gaano katagal
na ikaw ang nagkukwento kay Aling Inday ng mga sinasabi ni Cathy? Gusto ko pumansin sa kanya. Malasumas ka kasi ayaw ko mag-aabay. Sandali! Sandali po. Sandali lang po. Sandali lang po. 3 linggo kasi nakikiusap ka dahil wala ka. Kami po ay nagbabalik dito sa Face to Face at nalaman natin kanina kung bakit inireklamo ni Aling Inday si Cathy at ang sabi ni Aling Inday, ginagaya nga daw kasi ang mga paninda niya at sinulot pa ang ilan sa mga customer niya. Pero ang sabi naman ni Cathy, hindi na daw po niya kailangan manulot pa. Balikan lang natin yung issue naman po ni Aling Linda. Bago tayo nag-break, may binanggit kayo na flying fish na nilalagay sa gitna. Nilalagay po sa gitna. Hinahalo talaga niya, Ma'am Ami, kasi para lang humagusto sa one port. Kasi malalaki ho ang talagang bukid. So nandadaya nga kayo. Hindi po. Hindi pa lang yun, Ma'am Ami. Paliwanag ko sa inyo. Oh. Ang dalagang bukid po, malalaki, di ba yun? Malalaki ang dalagang bukid. Ngayon ho, hindi pwedeng mag one port siya kasi malalaki. Ang gawa ko, lalagyan ko ng flying fish. Para kung magkasakto sa 55, ganun. 55, 60 nga ang ano niya. Ang kapal ng mukha mo, 60. Kaya 55 lang ako. Mamatay na sa atin sinungaling. Sige, mamatay na sana. Sana ikaw na manigas. Kailan ako nag-60 yung buong urang isda, yung flying fish, igigit na po niya. Ito, kukuha ko nagreklamo ka. Hindi ako nagreklamo sa'yo. Kaya lang ako nabubuisit sa'yo yung naniningil ka. Na gano'n sinulat-sulatan mo pa ako. Hindi ako gano'n maningil. Bakit po kayo sinulatan? Sandali lang. Ano po ba ang inutang ninyo? Yung pundaing. Aling Linda, yung daing. Opo. Okay. Magkano po inabot? 200 po yun. Okay. Yung 100 po, binigay ko na sa kanya. Bayad na kayo ng Opo, 100. hinahatid ko pa nga po sa bahay nila eh. So sa mga tuwid, ang utang nyo lamang po ay 100 na lang. 100 na lang So po sinulatan kayo. Opo. Anong nakalagay sa sulat? Kailangan daw po bayaran ko na yung ano kasi tagal-tagal, wala daw po silang makain, ganun-ganun. Ang sabi ko naman po kami, wala rin kaming makain. Alam mo naman may sakit ako, So wala rin kumbaga sahod. parang nakiusap naman ho kayo ng maayos. Nakiusap naman po, kaya lang galit po siya lagi pag ganung ano. Hindi ako nagagalit sa'yo, kasi ang gusto po niya, isa ako nagagalit sa'yo. Pagdating niya ng isang linggo, sa akin siya po, Ma'am Ami, nagagalit sa akin. Bakit po nagalit sa inyo si Aling Linda? Sabi niya po, ano, hindi ka makapaghintay na alam mo wala pa? Hindi ko ako nagsasalita ng masakit sa kapwa ko. Hindi ko ako ganyan. Sinungaling po yan eh. Paano sinungaling? Sinasabi ko lang yung totoo. Nakiusap ka, yung linggo, nakiusap ka. Dahil ang linggo, nakiusap ka pa. Gaano katagal po ba tumagal yung 3 linggo po. 3 linggo hindi binayaran yung 100? Bakit hindi naman ako nabilit sa iyo ah? Yung unang linggo, pangalawa, pangatlo, sinigil na kita, doon ka na nagalit sa akin. Gaano katagal po bang palugit ang hinihingi ninyo, Aling Linda? Sabi ko nga po, pag magkapera, idaan ko na lang sa'yo. Kabisado mo naman ako sa pero syempre, ang utang po ay utang. Opo, pero wala na po may akong mga utang sa kanya, pangangailangan ma'am. din si Aling Inday. Bayad na po yun, wala na po akong Oo utang sa nga, kanya. nung panahon na yon, pero tumagal ng 3 linggo. Opo. Matapos yung nabayaran, magkaaway pa rin kayo? Hindi po, wala pa akong sinasabi. Wala po, nagulat na lang kami. Hindi ako yan, mag-ano na ako sa akin. Kahit magsalubungan kami, hindi na yung nabati. Kaya siya ang galit sa akin, hindi ako. Nagulat na lang kami na sobra na pala galit niya, sobra na reklamo niya dahil marami na kami naririnig. Hindi ko lang namin pinapansin. Siya pala nagchichismis. Kaya nga ako nagalit pala sa alam na nireklamo na. Hanggang sa umabot na kami dito. Ano pong narinig din yung sinasabi ni Aling Inday? Nanireklamo naman sa Ayun inyo. na nga po, sinasabi. Kasi ang sinasabi niya, kayo ang nagchichismis. Nagtitinda naman kayo, may negosyo kayo, Pati may mga hanap buhay anak kayo, ko, may oras pa kayo dinadamay niya po. magchismis. Kaysa sinasabihan niya yung mga anak ko, oy, yung mama mo, chismosa. Si ma'am, talaga naman siyempre po, nagchismis ka yung mga anak ko po, tinakausap ako, mama, bakit sinasabihan ako ni Ate Inday? Eh, bakit dinadamay yung mga bata? Yan si mama mo. Saan si mama mo? Sabi wala. Yan si mama mo. Imbis na walang alam yung mga anak ko, Sabi nagkakaroon ng ano sa akin. Naintindihan po namin ang sama ng loob ninyo, Aling Inday. Pero siguro sa puntong iyon, masasabi po natin na mali po kayo dahil hindi nyo na dapat isinasama pa yung mga bata sa gulo. Bata, Ma'am Ami. Kung wala man po kayong masabihan ng sama ng loob ninyo, eh itago nyo lamang po sa sarili nyo. Tinanong ko lang po ang mama niya. Hindi na mamansin mga, tsaka parehong parinig niyan. Pagkadadaan ka na ganyan, kapal na Naku, mukha. sino kaya nagpaparinig sa atin? Ikaw, ate, huwag kang sinungaling. Ikaw ang wag sinungaling. Nako. Sinungaling ka. Baka hindi pa tayo magtapos dito. Minsan hindi ako nagparinig sa'yo. Kahit saan. Mga kapatid, mabuti pa ho kaya tawagin na po natin ngayon ang isang taong asar at galit naman daw dito kay Cathy dahil masama daw talaga ang ugali nito. Narito po, si Marilyn Biglang Awa. Pasok! Ate Marilyn, ano naman ba ikinagagalit mo kay Cathy?
kasi ma'am, sa umaga pumupunta siya sa bahay. May dala-dala siya mga paninda niya. Ngayon, ang sabi niya sa akin, Len, kuha ka. Di ako naman, ano bang tinda mo? Ano to? Daing at saka palaman. Ay sabi ko, hindi na kasi kay Ate Inday na ako kumukuha. Kumuha po ako sa kanya isang beses. Ulam yun, baboy. Nangako ako sa kanya, sige, pagsahod ng asawa ko. Eh di... sahod pala ng asawa niya, katapusan. Eh, wala Kasi ba naman na-delay. Ma'am, wala akong magagawa, may na-delay ulo pa lang yun. Ikaw ang ano, dahil ikaw mahigpit, ano ka, hindi ka marunong Alam mo naman kumintindi. nalingkuhan nga. Hindi ka tulad natin, dahil sa atin, dahil nakakaintindi. Eh, bakit ka pa kumuha sa akin? Kaya nga, Wala ka wala naman pinipilit mo niya, ko. nakakaintindi, no? Pinipilit mo ko. At saka sinisiraan mo sa atin, dahil marami kang sinasabi. Kaya nga kumuha ng baboy, kaya ibang tao ang makikipag-usap. Pag ibang tao ang makikipag-usap, hindi yan nakakaintindi. Yan ang ano. Yan ang May ano. kinikilingan pala yan, eh. Hindi ako nakakaintindi. Tatlong linggo maghintay ako sa'yo. Talaga. At saka ma'am, ako pauna, binilang ng pautang ko Ma'am, sa'yo. ako po ang nakakapagpatibay. Nasa atin, Inday, ang paninda niyang daing, hindi niya hinuhugasan. Pagkagaling niya ng ano, ng pier, tinaano niya na po sa plastic yun, ma'am. Kaya mali po yung sinasabi niya. Na hinuhugasan? Oo, Eh, siya nga daw nagkukwento nun. Ay, nako, hindi. Gaano katotoo, Siyempre, Ate ganun Marlene, na ikaw ang nagkukwento kay Aling Inday ng mga sinasabi ni Oo, ma'am. Cathy? Kasi ma'am, yun ang paninira niya kay Ate Inday at kaya ako naman po. Saan mali? Pero, Ma'am, mali. Kaya ako naman po Hindi ba, nasabi Ate yun. Marlene? Balasubas daw po ako. Kaya ako naman po nasambulat yung ganong mga salta kay Ate Inday. Gusto ko bumanti sa kanya. Balasubas ka kasi ayaw mo magbayad. Ikaw ang ano, hindi marunong umintindi. hindi ba, Ate Kaya Marlene, ka. parang lumala lang ang pangyayari. Kasi yung sinabi ni Cathy, isinabi mo kay Aling Inday, Gawa so nga naman ikaw ang sinabihan niya. nag-chismis. Hindi, ma'am. Kasi ma'am, sinabihan niya akong balasubas. Gumanti lang ako sa kanya. Nadugtungan ng nadugtungan dahil nga dyan sa mga paninda na yan na kung maningin. Paano gaya? Paninda na yan na kung maningin. Paano gaya-gaya ka? Hindi ako gumagaya. Natural lang na magtinda ako. Gusto ko Kasi din pamangkin niyo. Ayos ka. Linta. Ganda mo. Ganda mo. So ang sinasabi mo dito, Marlene, si Cathy talaga ang hindi marunong umintindi. Paano ka ba niya siningil dun sa inutang mong ulam? Wala, paano lang siya, sige, puro sige. Tapos ang ayoko lang, ma'am, yung malalaman ko lang sa kanya, sinasabihan niya ako, pag nakatalikod ako, balasubas daw ako. Yun lang ang ayoko. Binigay ko naman sa iyo na. Magkano nga ang naging utang ni Ate Marlene para 110. Ilang araw bago niya, o ilang Mahigit linggo? pa isang linggo, mahigit Siyempre, 2 sabi linggo. ko, wala naman Bukod pa nang doon sa may palugit na binigay ko, bukod pa doon sa may dapat linggo singilan. Kasi ma'am, madalas hindi ako naniningil ng linggo. Kung hindi po ako makapunta niya, talaga lunis na po ako nagpapaabot at hindi ako naniningil ng maaga. Ayos-ayos ng harap mo sa akin, pag nakatalikod ako, ganun na lang sinasabi mo? Ba't hindi mo sa akin sabihin ang diretsahan? Hindi ko sinasabi na balasubas ka kami, hindi ka pa nagbabayad. Dr. Camille, bakit ho ba may mga taong nababansagan na para bang sila ay nang iinis? Sabihin na natin sa isang kompetisyon, hindi talaga maaalis na nagkakaroon ng inggitan dahil ang unang-una, pag nagkaroon ng kompetisyon, threatened ka eh. So, ang pamamaraan ng iba, imbis na improvein ang kanilang serbisyo o yung kalidad ng kanilang produkto, mang-inis. Tactics yan eh. Hindi maaalis na eventually magkakaroon kayo ng kompetensya. Ngayon, pag nagkaroon kayo ng kompetensya, kayo na mismo ang dapat gumawa ng paraan para sa ganon, ma-improve yung, sabihin nyo yung mga produkto nyo. Pag sinabi nyo ganito, hayaan nyo. Kung ito, binibenta ni Aling Inday ng 100 piso, tapos sasabihin nyo bakit siya mas mababa ang benta. Alamin nyo, hindi nyo dapat gawa ng paraan na talagang susugurin mo, hoy, bakit parehas sa tayo ng tinitinda? Mas mura sa inyo. Kayo mismo gagawa at gagawa ng paraan na ang mga customers mo hindi aalis sa inyo. Maraming pong salamat, Dr. Camille Garcia. Hans, huling pagkakataon na para sa mga sausawero at sausawera. Matapos silang marinig ang kanilang mga kwento, kanino ba sila mas pumapabor? Okay, mga kapatid, narinig na natin ang iba't ibang parte ng issue na tinatalakay natin ngayon. Ako, basta nai-impress ako sa lahat ng ating mga bisita dahil mga babae sila na nagsisipag at nagnenegosyo. Pero kayo, kailangan yung pumili. Pula ba tayo o puti? Go, go, go! Naku, Chang Ami!
Pagkatapos ng ating mga narinig na paratang at batuhan ng mga akusasyon, sa second round mukhang medyo mas dumami ang nakikisimpatya at naniniwala sa kwento ni Aling Cathy. Salamat sa iyo, kapatid na Hans. At oras na po para makasama natin ang ating trio tagapayo para po sa isang counseling. Kasama po sina Aling Inday, Aling Cathy, ganoon din si Aling Linda at si Aling Marlene. Sana po ay makatulong ang kanilang mga payo sa ating mga bisita at malalaman po natin ang lahat ng yan. Ang magiging resulta po sa pagbabalik ng Face to Face. Ang tayo sumasama kapag masama ang loob. Pero kapag hindi masama ang loob at nagkakaintindihan at nagkakunawan, bumabait talaga ang tao. Gusto ko lang po sabihin sa kanya na hindi totoo lahat ng naririnig niya. Na lahat yun ay maaaring gawa-gawa lang kung sino gusto sa amin, manira sa amin. Wala akong katotohanan na sinisiraan ko siya. Amy Perez would like to thank Philip Stein, Bello Medical Group, Plains and Prints, Dr. Steve Mark Gunn, Gloss Nails. Hans Mortel would like to thank Drs. Manny and Pai Kalayan. Face to Face would like to thank AXN Time and Sports Shades. EC27 Guava Plus Organic Soap. Effectively controls 27 skin problems. Ludi's Peanut Butter, a tradition of nutrition. F101 Direct Sales, Apparel, and Shoes. Kape Alerto. Alerto ka sa isip, salita, at sa gawa. Zagu. PB Stuffed Bread. Home Appliances by Minami. Galing ng quality. Placenta by Samstre. Ang negosyo mas lalong lumalago sa pamamagitan ng pagkikisabi, di ba? Pero nagkang problema lang sa kanya. Lang po pare kasi sinisiraan niya ako kasi kaya nagalit po ako. Yun nga lang, nadala ka na lang sa gani. Parang ko na high blood ako. Ang problema nga nasa kanya ang problema. Lagi niya ako sinisilip kasi sinisiraan ko siya. Hindi totoo yun, ma'am. Kaya nga, kung hindi kayo pumapatol, ay magkapatawaran kayo. As simple na lang. Kayo, Gayahan ng paninda, agawan ng suki at sulutan ng customer na nauwi po sa paghaharap ng face-to-face ni Aling Inday at Ate Cathy. At gaya-gaya nga daw itong si Cathy. Sabi ni Aling Inday, dahil lahat na lang ng kanyang paninda ay ginaya po nito at ikinakalat pa raw ni Cathy na kulang ang timbang at mahal at luma na ang mga paninda naman ni Ate Inday. Mga dahilan po para magalit ng husto si Aling Inday naman kay Ate Cathy. Pero matapos ang naging counseling sa inyo ng ating trio tagapayo, mahalaga pa rin po sa amin na pakinggan ninyo ang sasabihin nila. Sa punto pong ito, sana po makatulong ito sa inyo. At simulan po natin kay Attorney Ongpe. Maganda po ang kompetisyon, lalo na para sa ekonomiya natin. Maganda yung ginagawa nyo, nagtatrabaho kayo, nagsisikap kayo, nagnenegosyo kayo para sa mga pamilya nyo. Yan po, negosyo lang. Huwag nating paabutin sa punto na magkakaalitan tayo at pepersonalin natin. Ang gawin natin, hanap buhay lang. Huwag tayong makinig sa sabi-sabi, huwag tayong manira ng iba, lalo na yung negosyo nyo, pagkain. Kailangan po lang ng tao lagi, so hindi po tayo kailangan mag-agawan. Lawakan po natin yung paunawa natin sa isa't isa. Maraming pong salamat, Attorney Vanessa Joy Ongpe. Dr. Camille? Talagang meron pong kompetisyon. At dapat po, alam niyo po kung paano natin kikilitiin ang ating mga mamimili na mabibenta natin yung ating mga produkto na mabilis. Hindi po pandaraya ang sagot para kayo ho ay magkaroon ng maraming customers. Kaya po nagkakaroon ng sabihin na natin mga following kayo o loyal lang inyong mga consumers kasi po nakikita po yung serbisyo yung maganda at kalidad ng inyong mga produkto. And always serve with a smile. Alam niyo kung maganda po ang inyong pananaw at palagi kayo nakakangiti sa customers, yung pong mga customers nyo, talagang bibili po. Maraming pong salamat, Dr. Camille Garcia. Reverend Jerry? Kanina meron narinig ang mga masamang espiritong dumarating dahil sa kulam at alam nating mga ganitong bagay ay dumarating dahil masama ang loob. At ang tao'y sumasama kapag masama ang loob. Pero kapag hindi masama ang loob at nagkakaintindihan at nagkakunawan, bumabait talaga ang tao. Lalo-lalo pag nagsisimulan magpatawad, lalo na pag nagsisimulan, mag-unawaan na tayo, at ang bunga niyan ay lalong pagpapala.
Pero kapag ikaw ay puno ka rin ng galit, yun ang nagiging bukas, ay isang bukasan para makapasok talaga yung mga masasamang espiritu. At talaga naging masama ang loob at kitang-kita ang bunga ng kasama ng loob. Bunga ng kasama ng loob, yun ay kamalasan. Pero kung gusto niyo talagang magtagumpay, maging maswerte at pagpapalain kayo, at sa ganitong bagay, yun, tinatawag natin kabaitan ng loob, yung kindness. Lalo kayong pagpapalain sa mga taong mabubuti at mababait ang loob. Maraming pong salamat sa ating trio tagapayo. Aling Inday, nailabas nyo na po lahat ng galit at sama ng loob nyo kay Ate Cathy. Ganon din naman. Ikaw, Ate Cathy, paano po ba ninyo gustong tapusin itong away ninyo? Kasi kami syempre dito po sa Face to Face, gusto namin magkasundo kayo. Umabot na kayo sa barangay, hindi kayo nagkasundo. Pero gaya nga po ng pinayo sa inyo ni Attorney, ni Dr. Camille at ni Reverend Jerry, wala pong mangyayari kung ang paiirali natin ay yung galit, yung inggit, yung pride. So kung hahayaan po ninyo yon at i-entertain nyo lahat yun sa utak ninyo, abay masisiraan kayo ng ulo. Sabi nga sa isang librong nabasa ko, alam nyo ba, ang sikreto pala sa magandang buhay para hindi ka magmukhang matanda ay yung maging masaya ka at maging positibo. Napakasarap ng pakiramdam kapag ka ikaw ay maligaya, wala kang alam na taong naagrabyado, magaang ang pakiramdam mo, maganda ang gising mo sa umaga at ang tanging masasabi mo, Lord, naku salamat po at buhay pa ako at meron pa akong naititinda. At meron pang mga customer na bumibili sa akin, hindi ba? Kesa yung pagising mo, naku, sino naman ba itong may utang sa akin na ito? Sisingilin ko to, aawayin ko, mumurahin ko to. Paano yun, Aling Inday? Tatanda ka ng maaga. Kesa kayo gumigising sa umaga, pagdasal niyo, Panginoon, sana po maging blessing ako sa kapwa ko. Sa papaanong paraan? Sa pagbibigay sa kanila ng pagpapaligaya sa kanila, pagiging mabait. Kahit asawa niyo magiging masaya, hindi yung pagising ang sungit niyo. Hala? Naintindihan namin pareho kayo, kailangan yung kumita, may mga pamilya kayo, may mga anak na papakainin. Pero hindi nakakatulong ang magsiraan pa kayo. Gusto ko lang po sabihin sa kanya na hindi totoo lahat ng naririnig niya. Na lahat yun ay maaring gawa-gawa lang kung sino gusto mag-ano sa amin, manira sa amin. Wala akong katotohanan na sinisiraan ko siya. Wala akong katotohanan ng lahat ng yun. Yun po ang kinasasama ng loob ko. Bakit pati pinapaniwalaan niya? Ayun lang po. Nasa sa kanya na po yung kung gusto niyang, kung naniniwala siya o hindi. O yun naman pala, Aling Inday. Sa akin wala yun, basta wag lang siya manira. Kasi hinahayaan nyo yung ibang tao na siraan kayo. Bakit nyo inaalaw yun? Huwag nyong payagan na may ibang tao magsasalita ng ganon at magiging marupok kayo at hindi nyo sasandalan yung katibayan na kayo ay magkaibigan. Oo. Wala kami cellphone. Hindi kayo nagte-text na, where you? How are you? Ganon. Miss you. Oh. Ano? Patatagalin niyo pa ba ito, Aling Inday, na magkagalit kayo? Ikaw din, Aling Linda. Nakakapangit ang may kaaway. Ate Marlene, ikaw. Intindihin din niya kami. Oh, sandali lang, pakinggan natin para malaman natin ang sama ng loob naman ni Ate Marlene. Yung trabaho ng asawa ko, ganun talaga eh. Intindihin lang din niya ba? At saka wag na siya magsalita na nakatalikod ako. Yun lang po. Magsalita na lang ng maganda pagkaharap ka, hindi ba? Oo. Kasi walang naidudulot yun. Kasi minsan, pag may mga bagay tayong naririnig, aalamin muna natin. Huwag muna tayong maging emosyonal. Kasi winner na naman si Lucifer pagka ganon. Di ba? Kaya marami ang nagiging chismosa eh. Oh, ayan, oh, papagalitan kayo ni Hans. Ay, Sige. hindi, Chang. Actually, pupurihin ko sila. Lalo na itong si Ate Inday at si Ate Cathy. Kasi,
nakikita po namin ang inyong pagpupursige para sa inyong pamilya. At yun nga lang, medyo nagkakaaway-away kayo dahil sa kagustuhan yung yun. Kaya sana lahat ng mga nanonood sa atin ngayon, ang mga nanay na walang masyadong ginagawa, abay tularan niyo po ang dalawang ito. Naghahanap buhay para sa mga anak Sa nila. unang pagkakataon, nakarinig tayo ng mga nanay na nagtatrabaho at mabuhay kayo. Dahil hindi kayo nagtotong eats, patawarin, wag naman sana, ha? Wala namang nagbibingo na. Meron? Wala rin. Ending. O, mabuhay kayong apat, palakpakan natin ang mga masisipag na nanay na panauhin natin. Naku mga ka-face to face, amina na po tayo. Ano nga ba ang natutunan po natin sa ating issue ngayon? Ang bawat isa po sa atin, alam natin ay may karapatang mabuhay. May karapatan din po tayong kumita at may karapatan tayong lahat na magnegosyo. Malaki man o maliit, basta wala lang po tayong ibang taong natatapakan. At mas masarap pa rin pong mabuhay kung ang bawat kilos po natin at galaw, naayon po sa kung ano ang tama. Kaya wag po sana nating gamiting depensa ang kahinaan o ang kahirapan ng iba para lang po makapanlamang tayo sa ating kapwa. Sabi nga nila, di ba, honesty is the best policy. Ika nga, huwag natin kalimutan yan. Tandaan din po natin na lahat tayo ay may kalayaan din gawin ang gusto nating gawin. Basta hindi lang po ito illegal at labag sa batas. Maraming salamat sa aking co-host na si Hans Mortel sa Dance Squad. Kina B1 at B2. Sa ating pong trio, tagapayo. Ang ating naman pong mga sausawera at sausawera. At higit sa lahat sa ating pong mga bisita na nagtiwala po at ibinahagi sa ating lahat ang kanilang totoong storya. Maraming salamat po sa inyo. At kung kayo po ay may mga issue, problema o mga alitan at kayo po ay nahihirapan itong ayusin at resolusyonan, mag-email lamang po kayo sa nakikita niyo po sa aming TV screen at para po malaman ninyo ang detalye at gagawin po namin ang lahat ng aming mga kaya para tuldukan po ang problemang yan. Hanggang sa susunod, ako pa rin po ang inyong tiyang aming na laging nagpapaalala at nagsasabing ang problema, pwede mong tawanan pero hindi mo yan dapat talikuran. Kaya kung may problema ka, harapin mo, pag-usapan natin yan face to face. Para po sa inyo to, mga kapatid. Palagay po ba ninyo ay may relasyon ang asawa ninyong si Mary Jane at si Oyo? Bakit po ninyo nasabing sa inyo ang bata? Hindi, malaan eh. Kamukha ako kasi yung bata eh. Alam mo lang bata yung kamukha o... Anak ko po yun. Kasal po kami. Pero ang sinasabi po ni Oyo, anak niya ang batang yon. Wala ko patatawanin yan. Face to face. Face to face. Face to face.